So, Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. So, tapos na yung February, pero parang ngayon lang yata na natin na-appreciate yung love ng Lord. Lahat yata yung iyak sa umaga na ito, no? Pero siyempre, patuloy pa rin ang pinaparanas ng Panginoon. Yung kapangyarihan niya, yung kadakilaan niya, yung katapatan niya, at yung pag-ibig niya na walang makakapantay. So, tayo po yung muling tumayo para basahin ang ating worship declaration or our declaration of faith. Today, I listen to God's word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. A sense I may be complete and equipped to every good work to serve and to glorify God. Sige, maaari na po tayo mga kapatid. Before we proceed, let me pray bumalik. Our Heavenly Father, Lord, once again, we thank you, Father God, for this morning you've given us, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa na naririto, Lord God, na muli mong binigyan ng pagkakataon na mapapurihan ka, manakila ka, at malwalhati ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, we humble ourselves before you, Lord God. We're asking for your forgiveness sa lahat po ng aming mga pagkakasala at pag-upuro ng Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon ko. At Lord, sa mga oras na ito, dalangin po namin at buksan mo ang aming puso at isipan, Panginoon. Malaya, Lord God, na mangusap ka, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita at sa tulong ng Holy Spirit, Father God mo. Nawaan namin, Panginoon, ang ihahayag sa umagang ito, Lord God. At Panginoon, sa iyo lingkod na gamitin mo, Panginoon, gamitin mo nga lang po siya, Lord God, bilang tagapagpahayag. Ikaw pa rin, Panginoon, na madakila at higit sa buhay niya, Panginoon. Itago mo lang po siya, Panginoon, sa iyong likuran, Lord God. Only your glory will shine in her life, Lord God. At patuloy, Panginoon, at tagapinawa ng bawat isa ng mga salita sa umagang ito at amin pong i-apply sa araw-araw na pamumuhay. Muli, Lord, sa iyo po, pinakamataas na papuri, pagdakilang paglulhan sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Okay. So, kamustahin nga po muna natin ating mga katabi. Blessed morning, how are you? Do you have cold? Hindi, silipot lang kasi umiyak. Okay, so mga kapatid, tanong ko po, sino po ang walang problema dito? Sino po walang problema? Taas ang kamay. Those who don't have problem facing right now, raise your hand. Okay, so katatapos lang po natin sa love month, diba? Tapos ito naman yung binigay ng Panginoon. So, ang Lord talaga, inihahanda tayo bago natin harapin ang isang bagay. So, bago daw natin pag-usapan yung pagiging kumpleto natin sa Panginoong Jesus, peace in the midst of trials. Ibinigay na ng Lord sa atin yung all-out niyang pag-ibig, di po ba? So, dun po sa ating key verse sa month na ito, or dun po sa chapter ng John 16, or John chapter 16, kung babasahin po natin yun, nandun po na sinabi ng Panginoong Jesus na siya ay mawawala na sa kanilang piling. Physically. Pero, hindi sila iiwanan ng walang helper or advocate. So, sino po yun? The Holy Spirit. So, sinabi rin dito ng Panginoong Jesus kung ano yung magiging work ng Holy Spirit. Sinabi rin dito ng Panginoong Jesus doon sa last verse ng chapter 16, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart, because I have overcome the world. Trials, troubles, persecutions, testing of faith, circumstances, sorrows, pain. Gusto niyo na ba ito? Gusto ba natin ito?
Pero mga kapatid, lahat po ito parte ng buhay natin. Parte na to ng buhay ng isang tao. Lalo higit ang mananampalataya ng Panginoong Yesus. Ano ba yan? Kung kailan ako nalapit sa Lord, kung kailan ako nakakilala, paano mas maraming problema? We are not exempted with all of this, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka exempted. But because we know Jesus, we have Jesus. We have peace. Naniniwala po ba tayo doon, mga kapatid? So in the midst of trials, ano yung dapat natin gawin? Kasi ang sabi ng Panginoong Jesus, hanggang nandito ka sa lupa o dito sa mundo, we will have many trials and sorrows. Pero huwag daw tayong panghinaan or masiraan ng loob. Kasi siya, napagtagumpayan niya na ang mundo. So first thing, sabihin mo sa katabi mo, makinig ka, huwag kang kikitat-kitat sa akin mamaya, ha? Number 1, have peace in Jesus Christ. Anong sabi sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6? Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Kapag buo ang pagtitiwala mo, kinakabahan ka pa ba? Kapag buo ang tiwala mo, nababagabag ka pa. If you trust with all your heart, natatakot ka ba? Sabi ng Lord, trust in the Lord with all your heart. Ang mga tao, mga kapatid, mahirap na nga ang sitwasyon, mahirap na nga yung problema na kinakaharap, mas lalo pang pinapahirap. Bakit? Because we depending on our own understanding. Bakit ko ba kasi ito nararanasan? Napakarami namang masasamang tao sa mundo, bakit ako pa? So, mas lalo mo pinapasakitan ng sarili mo, kapatid. At anong sabi ko dyan? Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. So, kapag po tayo ay nababagabag or natatakot or in the midst of trials, hindi natin usually alam ang gagawin natin. At hindi natin siyempre control yung problema na yun or sitwasyon na yun. Kaya po, hindi natin alam or naubusan tayo ng paraan. Kaya nga sabi ng Lord, seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Sasabihin ng Lord kung ano gagawin natin. So mga kapatid, kapag ganito yung pangako sa iyo, may kapayapaan po ba tayo? Yes. Kaya, oo kapatid, kaya mong magkaroon ng kapayapaan sa puso at isipan mo in the midst of trials. In whom? In Jesus Christ. At ano mong sabi sa Isaiah 41 verse 10, don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Tanong, pag natatakot ka, tapos hinawakan ng mahal mo ang iyong kamay. Anong mararamdaman mo? Hinawakan ng isang taong pinagkakatiwalaan mo ang iyong mga kamay. Lalakas ba yung loob mo? Usually, siyempre, no? Kasi alam mo sa sarili mo or pinakita ng tao na yun na nandyan lang siya kasama mo. So, gano'n ang Lord. Sabi niya, huwag kang matakot kasi kasama mo ako.
Huwag kang panghinaan ng loob kasi Diyos mo ako. So kung kilala natin ang Lord, alam mo ano yung kaya niyang gawin? Kung malaki yung problema mo, hindi ba may pinakamalaki kang Diyos? At sabi po dyan, I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Mga kapatid, ang Diyos natin ay mananagumpay. Victorious God. Kaya hindi mo pwede sabihin, wala na, lugmok na ako dito. Dito na lang ako. Grabe naman yung problema ng patong-patong, parang di na ako makaahon. In the midst of trial, yes, kapatid, you can have peace in Jesus Christ. Sabi ko sa Exodus 14, verse 14, the Lord Himself will fight for you. Just stay calm. Sabi ko sa kapatid mo, relax ka lang, kapatid. Relax ka lang. Problema lang yan. Kaya natin yan, or kaya mo yan. Kaya ng Lord yan sa buhay mo. Diba? Si Lord daw yung lalaban para sa'yo. Ngayon kapatid, kung may kaaway ka, si Lord ang lalaban para sa akin. Pero sa'yo mo na lang. Lord, diba, the vengeance is mine. Ang nakakatakot kasi doon, yung mga tao na kumangalaman sa atin. Pero hindi naman ko saan. Kasi syempre mapapasin nyo ba mga kapatid na iba kasi gumanti ang Lord. Diba? Kaya ipag-pray dapat natin yung nagpo-persecute sa atin. Diba? Kasi alam natin kung sino yung Diyos natin eh. Kilala natin kung sino yung Ama natin. Diba? Huwag kayo. Sa James chapter 1 verse 2, dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, anong sabi? Pakibasa nga po ng malakas. Come your way. Consider it an opportunity for great joy. Lord, magagalak pa kami sa gitna ng pagsubok ng malaking problema. Hindi ba mga kapatid, kapag may pagsubok tayo sa buhay, doon natin nararanasan yung pangako ng Panginoon. Pag nangailangan ka, ano yung pangako ng Lord? I will provide. Pag nagkasala ka, magluluko ka na ba? Hindi. Kasi sabi ng Lord, if you confess your sin, I am just, faithful and just to forgive you. And I will cleanse you from all wickedness. Kaya nga mga kapatid, opo, kaya natin magkaroon ng kapayapaan at mapalitan nyo ng great joy in the midst of trial. Kasi doon natin po nararanasan ang kapangyarihan, ang katapatan at kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya sabi ko sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Kapatid, kailan ka ba binigo ng Panginoon? Kailan po ba tayo binigo ng Lord na pag hinilin po natin, Lord, matutulog ako. May pasok pa ako mamayang gabi. Pero nasa ICU ang aking ama. Kaya mo matulog? Yes, you can. Because in the midst of trials, in Jesus Christ, we have peace. Number 2, face the trials.
So mga kapatid, tanong, sino sa atin ang mahilig tumakbo or takbuhan ang problema? In denial. Ayaw ng responsibilidad, ayaw harapin ang consequences. Face the trial. Some of us wanted to escape, mga kapatid, di ba? And don't want to face the problems. But remember, God will give us strength, way, wisdom to face the hardship or trial. Saan sabi natin kanina, may inaawit natin kanina? Waymaker. So ano pong sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 12, Dear friends, don't be surprised at the fiery trials you are going through, as if something strange were happening to you. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang magtaka, sis. Huwag ka nang magtaka, bro. Kung may kinakaharap ng problema. Kasi yan ang sabi ng Panginoong Yesus sa mga disciples niya, di ba? In this world, you have many. You will have many trials and sorrows. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, the temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Lagi po ba natin naririnig na hindi ka bibigyan ng problema nang hindi mo kaya? Akala natin mga kapatid, malaki na yung problema kinakaharap natin. Pero kung mausap po tayo ng ibang tao, mas malaki pa pala yung problema nila kaysa sa kinakaharap natin. Kung mausap po tayo ng iba, nalagpasan na pala nila yung pinagdaraanan pa lang po natin. And sabi po, He will show you a way out so that you can endure. Kaya huwag po natin takbuhan ng problema, kapatid. Harapin natin. Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10, that's why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, hardships, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. Ito rin yung isang dahilan kung bakit dapat magkaroon tayo ng great joy in the midst of trials. Bakit mga kapatid? Kasi sa mga oras o panahon na mahina tayo, we humble ourselves, di ba? We surrender everything sa Panginoon. At doon na lang natin sinasabi sa Lord, Lord, kailangan pala kita. Kasi aminin man natin nung sa hindi mga kapatid ang mga tao, kung kailan may sakit, kung kailan may problema, saka lang po tayo nakakaalala sa Panginoon. Pero mostly, most of us, pag okay ang buhay, forget na si Lord. Ilulose na natin si Lord. Sabi na ng mga lovers, diba? Romans 8:18, yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later. Yung kaluwalhatian ng Panginoon or kaluwalhatian din po na mararanasan ng lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Nothing compared po yun. Ating mga suffering, mga kapatid. And the number 3, pagbitin mo yung katabi mo, isip ka pa ba? Okay, number 3, be an overcomer. Sabihin mo sa katabi mo, be an overcomer. Kasi mga kapatid, tribulations may come, but victory is assured. Diba? It's faith in Jesus that overcomes the world. Amen po ba?
Yes, it's our faith in Jesus that overcomes the world. Ano po sabi sa James chapter 1 verses 3 to 4? For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Mga kapatid, pag tayo po ay dumaraan sa mga pagsubok or in the testing of our faith, mga kapatid, syempre nandoon na tayo mas nagiging matatag. Magdududa ka pa ba? Ang katapatan niya ay subok na. James 1:12, God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Naisip niyo bang puputungan kayo ng crown ng Panginoon? Naisip po ba natin yung mga kapatid? Kaya nga po sabi, let us patiently endure all the testing and temptation. At sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 10, in His kindness, God called you to share in His eternal glory by means of Christ Jesus. Kaya po ang pangako. So after you have suffered a little while, He will ask, ano po? He will restore, support, and strengthen you. And He will place you on a firm foundation. So napapansin po ba natin, habang lumalalim tayo sa Panginoon, habang tumatagal tayo sa ating buhay bilang Kristiyano, habang mas lumalapit tayo sa Panginoon, nandun na patindi rin ang patindi. Ibang level din, nagle-level up din yung testing sa atin, mga kapatid. So let us all be prepared. Pero ang sabi ng Lord, after you have suffered a little while, I will restore, support, and strengthen you. And I will place you on a firm foundation. Ano ba yung foundation? Sino ba yung foundation natin na kailanman ay hindi mabubuwag? Our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya, yes, kapatid, we are complete in Christ. And we can have the peace even in the midst of trials. Kaya po, ang sabi sa conclusion, sa Psalms 52 verse 22, give your burdens to the Lord and He will take care of you. He will not permit the godly to sleep and fall. Masarap ng pangako ng Lord. At sabi po sa John 14 verse 27, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Sige po mga kapatid, tayo po yung mukha na natin. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, lubusan po kami nagpapasalamat, Panginoon. Lubos-lubos kami nagpapasalamat, Father God, for your word today, O Lord. Tunay nga, Panginoon, na sinabi na rin po ng aming Panginoon Jesus, that in this world, in this fallen world, we will have many sorrows, trials, persecutions, tribulations, pain, testing of faith. Ngunit salamat, Panginoon, dahil every day, Lord, na kailangan namin, nire-remind mo kami, Panginoon. Salamat sa patuloy mong pagpapaalala ng iyong mga salita sa amin, Panginoon God, na nagbibigay sa amin ng kalakasan, Lord. Na nagbibigay po sa amin ng courage, O God, na magpatuloy. Thank you, O Lord, for your faithfulness in our lives.
kaliwat kanan yung problema, Panginoon. Dahil kilala ka namin. Dahil meron kaming Jesus sa buhay namin. And thank you, Lord God. Dahil pinaalala mo rin po sa amin na dapat namin harapin ang bawat pagsubok with a confidence in you alone. And thank you so much, Lord, because you are victorious God. You overcame the world, Lord. Kaya yung pinangnais mo sa amin bilang yung mga anak, be an overcomer, mga kapatid. Be a victor. Isang mananagumpay. Kaya, Panginoon, pipiliin namin na hindi mag-alala, na hindi matakot, na hindi mag-alinlangan, Panginoon, sa tuwing kakaharap kami ng problema. Bagkus, Lord, become closer to you, Lord. We will meditate your word, Lord God, more and more, Lord. We will seek you more and more. So ganun, Panginoon, patuloy na victorious kami and overcome our Lord. We thank you, Lord. We praise you, Lord God. At salamat sa buhay ng mga kapatid ko narito, Lord God. Thank you, Father God, for their ears and their hearts, Panginoon, na nakinig at alam ko pong handang sumunod sa iyong mga salita, Lord God. We thank you, Lord. We praise you. We glorify your name. In Jesus' powerful name we pray. Amen. Amen. Are we blessed po ba, mga kapatid? Praise and worship pa lang, blessed na tayo, di ba? Sa Word of God pa kaya. Lalong-lalo tayong be-bless pagdating sa ating tithes and offering. Kasi susundin natin ang ating Panginoon, di ba? Sige po, sa ng ating mga Biblia, or samahan niyo po ang basahin ng ating tithes and offering sa araw na to sa Deuteronomy chapter 14, verse 23. Sabi dito, dalhin ninyo ang ikasampung bahagi ng trigo, bagong katas na ubas at langis, at ang panganay ng inyong mga hayop sa lugar na pipiliin ng Panginoon na inyong Diyos, kung saan pararangalan siya doon, pararangalan siya, doon ninyo ito dalhin sa kanyang presensya. Gawin ninyo ito para matuto kayo na laging gumalang sa Panginoon ninyong Diyos. Dito po sa verse na to, nire-remind sa atin ng Panginoon na put God first in our life, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng ating mga kaloob sa Panginoon. Bakit ba kailangan natin magbalik ng ating tithes and offering sa ating Panginoon? Kasi tumutulong ito kung paano tayo magtitiwala sa Panginoon. It helps us to trust God. Number 2, it helps us to have faith in God's provision. Nagkakaroon tayo ng tiwala sa Panginoon na mabibigay niya lahat ng ating mga pangangailangan. At tinuturuan din tayo sa verse na ito kung paano tayo mag-obey sa Panginoon. Di ba, sabi na nga dyan sa Old Testament, ang mga unang binibigay nila, kung ano yung mga inaanin nila ng mga panahon na yun, or kung meron silang mga hayop na mga nanganganak, kung ano yung mga first fruit sa mga kinikita nila, yun yung binibigay nila. Hindi katulad sa atin ngayon na ang binabalik natin sa Panginoon nang gagaling sa ating mga salary. Hindi po ba, mga kapatid? Tapos, ang sabi din dito, tinuturuan din tayo na maging more generous pagdating sa ating Panginoon. We pay tithes because we believe that God's own everything to us. Amen po ba? Sino po bang nagmamayari ng mundo ito? Di ba ang ating Panginoon? Kaya nararapat lamang na ibalik natin ang ating kaloob sa ating Panginoon. Pero, kailangan magbalik tayo ng ating kaloob sa ating Panginoon, dapat hindi tayo napipilitan. Hindi yung porket sinabi na magbigay tayo kasi utos ito ng Panginoon or kailangan ito. Kailangan, dapat, taos sa puso yung magbigay natin, hindi yung nagbigay ka nga pero meron kang inaabangan na kapalit. Dapat taos sa puso natin at hindi tayo napipilitan. Amen po ba? Kaya sabi sa Acts chapter 20 verse 35,
It is better to give than to receive, mga kapatid. Amen po. Sabahin po ako manalangin, mga kapatid. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan, O God, sa umagang ito, Panginoon ko, na ipinagkalog mo sa amin, Panginoon, na sa umagang ito, Panginoon ko, sa mga ibinabamang salita, Lord God, kami nagpapasalamat, Panginoon ko, dahil inilagay mo na naman po kami, Panginoon ko, sa inyong mga salita, Panginoon, na we overcome, Panginoon ko, ang mga pagsubok na dumarating sa amin, Panginoon ko, nakasama ka, dahil alam namin, Panginoon, na hindi mo kami bibigyan, Lord God, ng pagsubok, Panginoon ko, na hindi namin makakaya. Sa tulong mo, Panginoon ko, kaya, Panginoon, nabigyan mo po kami, Panginoon ko, ng na kaisipan, Panginoon ko, at kaalaman, Lord God, sa iyong mga salita, Lord God. At palagi mo i-remind sa amin, Panginoon, ang iyong mga salita na napaka-importante nito, Panginoon ko, at hindi lamang kami maging hearer, Lord God, bagkus, Panginoon, maging doer din po kami ng iyong mga salita, Lord God. Salamat, Lord, sa buhay ng aming kapatid, Panginoon, na ginamit mo sa umagang ito, Panginoon. Bless her, Panginoon ko, at maging ang kanyang pamilya, Panginoon ko, sa bansang Pilipinas, Panginoon. Patuloy mo siyang gamitin, Lord God, sa iyong kingdom, O God, na marami pa po siyang ma-share sa amin, Panginoon ko, at sa mga nangangailangan, Lord God, ng iyong mga salita. At sa mga kapatid namin, Lord God, na kasama sa araw na ito, patuloy, Lord God, na bless mo nga din po sila, Panginoon ko, na patuloy mo kami, Lord God, na ingatan, Lord God, sa aming mga pagtatrabaho, Panginoon. Patuloy na ingatan mo rin ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, ang aming mga pamilya, Panginoon. At Lord, sa mga tithes and offering namin, Panginoon, hayaan mo na magamit lamang ito, Panginoon ko, sa ikalalago ng iyong kingdom, Panginoon. Salamat, Lord God, sa mga blessings na nagkakalob mo sa amin, sa pag-iingat mo, Lord God, sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon ko. Maraming salamat, O God. Sa iyo lamang namin binabalik ang mataas na papuri. Salamat pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kami po ay magbabahagi ng special number sa ating Panginoon. Hindi man po kami katulad ng planet shakers, hindi man kami katulad ni Darlene or ng Kilso, pero magbibigay po kami ng isang magandang awitin sa ating Panginoon. Samahan niyo po kami kung alam niyo po ang awitin ito. Praise Hallelujah. Technical ba? Ang magagandang anak ng Diyos. Lord, praise Hallelujah. Praise, praise. You know this song, church. Let's sing along with us. Because you are forsaken, I'm accepted. You
Amazing